aso ako kasi hindi ko alam, baka pagdating ko bukas sa Senado, banata na naman ako ng rules of court. Oh, nagsalita ka doon, bawal yan. Ano. Ang dami nilang pakulo eh. Alam niyo yun? Minsan di ko na rin maintindihan. Ito ba mga to nagbabasa o ako lang ang nagbabasa? Hindi ko alam. Ang dami nilang ibinabato sa atin. Kapag pinakinggan mo naman yung binabato nila, hindi ko alam, ano bang katwiran nitong mga taong ito? Minsan wala nang katwiran kung hindi pansariling interes. Tandaan niyo to, mga kapatid ko. Hindi ko kailanman pinangarap maging politiko. Alam yan ng ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ako naging senador dahil binoto niyo ko. Hindi ko alam, ba't niyo ako binoto? Allahu Akbar. Gusto ko lamang pong namnamin yun yung lahat. Wala po akong personal na interes. Wala ho akong record ng kahit anong personal na interes. Ang gusto kong maging senador, number 1, si Manong Chavit Singson. Yan ang gusto kong maging senador. Number 2, si Atty. Rowena Guanzon. At siyempre po, marami pang iba. Wala sila dito. Hindi ko na sila babanggitin. Unfair naman. Kung meron po kayong dapat suportahan at tayong isulong talaga, ito pong mga taong ito na walang personal interest. Wala. Ano ba interest nila? Si Manong Chavit, mayaman nito. Walang gagawin ito kundi pagandahin na lang ang Pilipinas. Paayusin ng mga mahihirap. Nagbigay nga ng napakalaking lupa sa Ilocos para sa Muslim. Si Atty. Rowena Guanzon, na laging binabanatan nila, bakit nyo babanatan? Si ma'am, alam nyo, tandaan po ninyo, kung sino ang unang-unang dilaw, ha? Ang unang-unang dilaw ay si Pangulong Duterte. Kaya, pag sinasabi na bago sa atin, si Atty. Rowena Guanzon, walang alam sa kasaysayan yung sinasabi nun. Dahil matagal lang dilaw. Si Atty. Rowena Guanzon, matagal lang dilaw si Digong. Ang tatay ko, dilaw. Ano daw? Hindi na usapin ito kung anong kulay mo eh. Tandaan po ninyo. Ang importante dito sa usapin nating lahat, kung sino yung tunay na walang personal na interes. Kasi pag hinaluan mo yan, kahit ano pang kulay mo, green, pink, ano pa ba, pula, wala lahat yan pag hinaluan mo ng personal na interes. At tandaan po natin, mga mahal kong kapatid, ano ba ang tinuro sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ang public service, hindi para pagsilbihan ng sarili mo. Ang public service, public nga eh. Pagserbisyuhan mo yung kapwa mo. Kapag nakita ka kayo ng taong yumaman sa pagiging public servant, ibig sabihin yan, hangal at hindi totoo yun. Mga kapatid, kahit hukayin ninyo, bilyonaryo ako. Pero bakit nung wala ang kayamanan ko? Kasi pinamigay ko. Allahu Akbar! Brother, baka magbayad tayo dyan. Wala tayong ibabayad dyan. Baka sumobra na nga tayo sa oras dito. Yari tayo dito, may bayad. Hindi ko po sinasabi lahat ito para itaas ang bangko ko, mga kapatid. Sinasabi ko lahat ito dahil yan ang natutunan ko sa Islam. Allahu Akbar. Kayo ang nagdala sa akin ng Islam. Alhamdulillah, maraming salamat mga kapatid. Dinala nyo ako sa tamang landas. At hindi ko to makakalimutan na pasasalamat sa inyo. Sana wag tayong tumigil. Ang one bangsa,
na ang Pilipinas dalin natin sa tamang landas. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.